magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. At katulad nga ng sinabi ni Dana ay 99 days to go at Pasko na. Okay, at ipagdiriwang po natin una sa lahat sa Kapaskuhan ay yung kapanganakan ng ating tagapagligtas at Panginoon. Ayan. Kaya naman po sa ating pag-aaral ay lagi natin binibigyan ng diin yon. Yung pagiging hari, Diyos, tagapagligtas at Panginoon ng ating Panginoong Jesus. Okay? Nais ko pong batiin yung mga nasa online ngayon. Okay? Si Ate Sinta at saka si Joy. Yan. Welcome po sa pagsubaybay nyo sa amin at ganun din po si Ate Tess Galvez at saka si Teresita Panyares. Salamat po sa pag-antabay nyo lagi sa amin. Ganon din po si Tita Ching. Kahapon ay nandito kasama namin si Tita Ching. Kaya lang lumuwas na rin yata agad no? Dahil mahirap daw ang biyahe. Sabi ko nga sana umattend kayo ng service para ipapakilala ko kayo sa iba na lagi kong binabanggit yung pangalan nyo. Baka hindi pa siya kilala kasi ng iba no? At ganun din po si Ate Alice Lacerna, yung hipag ko po, and of course si Ate Vicky na nasa States. Ganun din po si Ate Weng na nasa Singapore at si Kuya Bien sa Laguna at ganun din po si Ate Lu na nandito lang po sa atin at si Kathy. Okay, na nasa Pangarap. Welcome po at sana po ay tuloy-tuloy nyo pong pakikinggan ang atin pong pangangaral. Okay? Yung hindi lang po yung makabati, kundi talagang tatapusin natin yung pangangaral ng salita ng Diyos. Pero bago po tayo magtuloy sa atin pong pangangaral, magkakaroon lang po tayo ng konting announcement. Okay? Ang una ko pong i-announce sana ay yung pong ating anniversary sa Sunday. Sa Sunday na po yung anniversary natin. Okay? At napagkasusuan po ng leadership nung araw pa na yung ating every 5 years, doon natin ibobongga yung ating anniversary. So ngayon pong taong ito, 33 years na tayo. Pero sa 35th year, ayan, doon natin talaga ibobongga uli. Doon tayo mangungumbida. So yung pong in between, ay tayo-tayo lang muna at tayo ang magdiriwang bilang isang pamilya. Yung pong talagang sama-sama tayo na magdiriwang ng anibersaryo natin. Okay? Parang katulad po ng halimbawa, anibersaryo ng mag-asawa. Diba, kadalasan lang. Pero pagdating ng 25th, ayan, may kasama na silang iba. Silver kasi, di ba? So, ganun din po ang naging para hindi po masyadong magasto sa church every year, no? Kaya nga, sa 25th, sa 35th natin, ayan, magbibigay po ang ating church ng, siyempre, may contribution din tayo, pero yung church, malaki po ang ibibigay. Lalo na po ngayon, ano? Nangangailangan po ang church natin ng bubong. Kaya ang pinakamababang, dahil lagi pong, pag umuulan, okay, tumutulo po dyan sa taas at tumutulo na po dito sa loob Siguro hindi nyo napapansin kung minsan pag nagpipreach ako dito at naulan, may natulo po dito. Baka hindi nyo lang po napapansin yun, ano? Pero again, ano? So pinaghahandaan po natin yan kasi napakalaki po ng area at ilan na po ang kontratista na atin pong tinanong at hindi po talaga bababa sa 1 million. Hinihingi nila. Okay? So kaya nga po kailangan mag-ipon din tayo and hopefully bago po tayo makarating doon sa 35th natin, ay napabubunga na natin yung itaas. Kaya nga po nagtitipid din tayo bilang church. Okay? Kaya nga po ngayon, sa anniversary natin sa Sunday, ay nagtoka-toka tayo. Ilang pamilya po ang magbibigay ng isang ulam. Yan. Para sa ganun, hindi po mabigat. Dati kasi, bawat pamilya kailangan may gayak na ulam. Mas mabigat yun, di ba? Ngayon, pinagsama-sama po ang ilang pamilya para magbigay po ng isang ulam. Okay? Kaya nga po, ilan lang po ulam natin, pero sigurado naman hindi po ganong kabigat para doon sa mga maggagayak.
Okay? So, yun po ay para sa atin na po. Kaya po naiisip po ni Portia noon, nung siya ang ating events coordinator dito, na para hindi maging burdensome sa mga members. Okay? Na tulong-tulong ngayon, instead na isa magdadala ng kakapagod, pagkatapos yung isa napakadami, tulong-tulong. Parang sa ganun, gayak tayo na lahat po ay hindi na burden at the same time ay masasatisfy din naman. Okay? So, kahit po sa FCC ngayon, pinaiiral ko po yung mga members ng churches tsaka ng pastors na wag iasa lagi sa FCC ang mga expenses pagdating sa activities. Dahil masyado parang na-spoil na rin yung mga members natin. Ano? So ngayon, kailangan matuto rin tayong magbigay. Lagi natin tatandaan yung sinabi ni, sino ba yun? Ask what the church can do for you, but ask what you can do for your church. Di ba may nagsabi nun? Sino ba nagsabi nun? Roosevelt ba? Or Franklin? So, isang president po ng US, ano? Lincoln ba? Abraham Lincoln? Kennedy, yan. John F. Kennedy. Thank you, Yan. Diba, ang sabi niya, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Biblical principle din po yun. Ask not what the church can do for you, but ask what you can do for the church of the living God. Okay? So ngayon po, ay practicein po natin na tayo naman ang magbibigay para sa church. Hindi yung lagi na lang tayo kumakabig mula sa church. Okay? So, kaya po nabuo natin ito at ito po ang gagawin natin sa anniversary. Bawat isa ay meron pong grupo-grupo na at meron na pong nakagayak na mga ulam. Okay? Kaya ngayon, ang kailangan lang pong dalhin ng mga members ay yung pong kanin. So kung ilan po kayo sa pamilya ninyo, magdala po kayo ng kanin na good for your family. Parang sa ganun, baka kasi mamaya, dati ang daming surplus ng kanin, di ba? Baka wag na ako magdala ng kanin kasi sobra-sobra naman baka may kapusin naman ng kanin. Paano kung may ulam na kare-kare? Kailangan dun may kanin. So, kailangan po natin noon. So, yun lang po. Kasi yung pong ating mga spoon and fork at saka meron na po dito. Provided na po yun. Lagi na po tayo meron yan. Kahit walang okasyon. So, next Sunday po Pero, sa mga naka-online, yan. Salamat nga po pala sa mga nagbibigay sa atin through online. Alam niyo po, may nagpapadala po sa atin, ano? Hindi ko na po babanggitin mga pangalan pero the Lord bless you. Kasama po sila na ngayon nandito po na nakikinig sa atin. The Lord bless you. Kahit na hindi nila alam itong church natin, nanonood lang sila, nagpapadala po sila monthly. Okay? ng kanilang tithes perhaps or even offering every month. Okay? Kaya the Lord bless you po talaga. Okay? Kilala po sila ni Lord kaya alam ko na pagpapalain kayo ng Panginoon. Okay? So regular pa po ang service natin. 9:30 pa rin tayo mag-start. Yun nga lang, pagdating po ng after ng benediction, magkakaroon lang po kami ng konting kainan dito. Okay? At konting games para sumaya ang ating pagdiriwang. Then after that, sa 35th year, sana makasama namin kayo. Yun nandito lang sa Pilipinas na mga hindi pa po nakapunta dito sa atin. Yet, nanonood po ng ating online at sila po ay nagbibigay pa. To God be the glory. The Lord bless you. To God be the glory. Wala po, sa akin po talaga, pagka nag-PPM sila sa akin, send ganitong amount sa FCC, sa SCCC bank account. Okay? Kaya sabi ko, the Lord bless you.
Lord, salamat po. Katulad nung tinuro natin last week, salamat po, Panginoon, at patuloy mo silang i-bless. And the Lord is faithful. Definitely, He will bless those who give. Okay? Kaya salamat po na marami. Ang pangalawa po ng akin pong i-announce for of September, sa September 30 po, meron pong Teamfluencers. Ito po'y annual conference para sa mga young people natin. Pag sinabi pong young people, hindi lang po ito yung youth ministry natin, yung T40 natin, ano? Okay? Kundi kasama po dito yung mga hindi pa po married. Yung nakasama natin last year, dun sa Bulacan, so kasama doon bukod sa ating mga youth ministry, no? Yung mga kabataan natin, kasama natin doon si ASAP, si Jello, si Jason. Nakasama ka ba noon? Okay, nakasama sila. Doon sa ating Timothy's Conference. This time, September 30 po tayo, from 8 a.m. to 3 p.m. Pero, via Zoom. So, hindi na po tayo pupunta sa isang lugar. Dito po tayo magkikita-kita. Kasi ang gusto po ni Pastor TJ ay sama-sama ang lahat ng young people sa church. Isang video lang, isang monitor, at isang Zoom account lang ang gagamitin natin para lahat ay makikita. Okay? So, ang magiging speaker po dyan ay, of course, ako, no? Sa umpisa, okay? Yung conduct on on what to be an influencer sa social media. Okay? What to be. Sa akin po, ang i-discuss ko po yung principles. Okay? At si Pastor TJ naman po ang siyang magdi-discuss nung practice. How would you be influencers, especially sa panahon natin ngayon sa social media. Okay? So yung details po nito ay ipapaliwanag ko na lang doon sa mga young people natin at saka doon sa mga makakasama natin doon sa seminar na yan. Okay? So Zoom lang po tayo, pero the church will provide for the food and the materials needed for attending the seminar. Kasi may mga pentals na kailangan dyan. May activities din po tayong gagawin. Okay? So, para hindi po mabigat, dahil meron naman po tayo tinatabi talaga for conferences or seminars. No? So, doon po tayo huhugot ng gastos. Okay? Dahil alam naman po natin, yung iba pa natin mga kapatiran, ay wala naman po masyadong kakayahan. Okay? So, yan po yung activity natin for the month of September. Next Sunday, anniversary, and sa September 30, team conference of Teamfluencers. Timothy's as influencers in this, sabihin nating, digital era. Okay? Salamat sa Panginoon. At sa susunod na mga October naman ay magkakaroon din tayo ng ibang activities. Okay? So, pupunta na po tayo ngayon sa ating pong pangangaral. At itutuloy na po natin yung pong ating Matthew chapter 6, verse 9 to verse 13. So, hilingan ko po ang lahat na tumayo. At muli, sabay-sabay nating idalangin ang dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama naming sa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso kung hindi iligtas mo kami sa masama. Ama, patuloy po naming dalangin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan habang pinag-aaralan po namin ang panalangin itinuro ng aming Panginoong Hesus. At higit sa lahat, may angkop po namin ito sa aming mga buhay.
magawa po namin ang kalooban mo. Pagharian mo po kami upang lubusan naming tunay na masamba ang dakila mong pangalan. Salamat po, O Diyos, sa iyo pong papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo at yung pong ating mga Sunday schoolers, ayan. Si Renz ba? Anong taon na yon? Si Renz. Ilan taon na si Renz? May nakakaalam? 12. Okay. Tangkad, ano? Matangkad pa sa akin eh. Kasi nga, pumasok kasi sa Sunday school eh. Sabi ko, laki naman nun. Si Renz, ano? Pero 12 lang pala yon. So, next year, dito na siya. Yan. Kasi pagdating po ng 13, kasama na natin dito yung mga adolescents natin. At a-attend na siya ng youth ministry o yung tinatawag nating T40. Okay? Natutuwa po ako sa paglago ng ating mga batang ito at salamat kay Kuya Jason at maging kay Ching ngayon na pinagtutulungan nila na mahubog ang kaisipan at ang buhay at maging pananampalataya ng mga anak nating ito. Okay? So, tayo po naman sa atin pong level ay mag-aaral po patungkol po doon sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Jesus para sa kanyang mga alagad. At yun po yung tinatawag nating the disciples' prayer. Okay? So, dito po ngayon ay masusubaybayan natin yung mga kataga sa Matthew chapter 6 verse 12. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Pag tinagalog natin yan, patawarin mo kami sa aming mga utang. Debts Di ba? Patawarin mo kami sa aming mga utang. Naku, gustong panalangin to. O, diba? Ang dami na. Pag kami mga utang tayo, itong gusto nating ipanalangin. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga utang. Pero may karugtong no? Tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Ay, wag naman, Lord. May utang sa akin yun Dapat magbayad yun. Diba? Yun ang mahirap no? Okay? So, again, sa Luke 11, verse 4, tingnan nyo ang rendition ni Luke. Forgive us our sins, as for we also forgive everyone who sins against us. So kanina, utang. Kay Luke, kasalanan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tama? Makikita natin ang difference ng rendition ni Matthew at ni Luke. Pero sa official liturgical version, yung tinatawag po nating Roman Catholic version, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So it's more also of sin. Kasalanan. Okay? Ito po maganda. Sa doktrina Kristiyana na nalimbag, na published noong 1593, pakawalan mo ang aming kasalanan nang mawalang bahala namin sa loob ang kasalanan ng nagkakasala sa amin. Okay? Ito po ay research ng mga Bible scholars and they made a contrast perhaps or sabihin natin the similarity kung meron man na silang nakitang similarity at ano ang pagkakaiba. Bakit ang pagkakalimbag na mas nauna sa official liturgical version ay pakawalan mo kami sa aming mga kasalanan. Okay? And according to Bible scholars, ang kanilang pong rendition dito ay naaayon po dun sa Old Testament practice. Pagka may kasalanan ng isang tao noong araw, siguro nabasa nyo na yon sa Old Testament.
pag may kasalanan ng isang tao noong araw, okay, yung saserdote, okay, magdadala ng kambing at ililihin para doon sa kambing ilalagay yung mga kasalanan ng tao. Parang ipapasa doon sa kambing yung kanyang mga kasalanan. Okay? At practice po ito ng mga Hudyo. At pagkatapos yung kambing, pakakawalan. So yun po talagang may literal na practice sila noong araw na ganon. Nabasa niyo na yun? Nasa Old Testament po yun. No? Lilihens nila yung kambing at pagkatapos sasabihin nila, ang kasalanan ko ay ito. Yan. Pagkatapos, pakakawalan nila yung kambing. Kaya nandun yung connotation na yung kasalanan ko supposedly ay naipasa ko na doon sa kambing at pakakawalan na siya. So, ako, wala nang kasalanan. Nandun na sa kambing eh. Yun ang practice nila, no? Kaya nga, ang term nila, pakawalan mo ang aming kasalanan. Pero, meron dapat na impact yun dun sa tao na naglagay ng kanyang mga kasalanan dito sa kambing. Pinakawalan na. Nang, sabi niya doon, yung mga kasalanan ng iba, mga nagkasala naman sa amin, mawalang bahala na rin sa aking kalooban. Yung mga nagkasala sa akin. Nang mawalang bahala namin sa loob. Kasi kung tutuusin, yung kasalanan ko, naipasa ko na sa kanya. Pero, dahil sa pinakawalang mga kasalanan, yung mga kasalanan ng ibang tao na nagawa sa akin, mabaliwala ko na yon. Ma-erase ko na rin, kung tutuusin, mabura ko na rin, mawalang bahala na sa akin kalooban, yung mga kasalanan na nagawa naman ng ibang tao sa akin. Nagigets nyo? Okay? So makikita natin, kung merong scapegoat na ginamit noon, dapat magkaroon din ng kalayaan mula doon sa tao na nag-confess ng kanyang kasalanan doon sa kambing, para na sa ganun, makawala siya. Pero doon sa tao, meron din siyang responsibilidad na mawala sa kanyang kalooban. Mabaliwala na sa kanyang kalooban yung kasalanang nagawa ng ibang tao. Okay? At alam niyo po na ito po, ito pong forgiveness o pagpapatawad. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang pinakamahirap doon sa panalangin. Diba? Pinakamahirap gawin sa panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, kung tutuusin, meron pong isang nag-comment doon sa isang librong nabasa ko, sama namin. Kung hindi ka kasi magpapatawad, patawarin mo kami, di ba? Sa aming mga kasalanan, katulad nung pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Kung hindi daw natin matutupad ito, mababaliwala natin lahat ng una nating kahilingan. Ano yung mga una nating kahilingan? Yung bang masamba natin ang dakila niyang pangalan. Yung bang mapagharian tayo ng Diyos. Yung masunod natin ang kanyang kalooban. At maging yung paghingi natin ng ating pangangailangan. Mababaliwala ito lahat dahil sa hindi tayo marunong magpatawad. Kaya ito pong pinakamahirap gawin, pero ito po ang pinakamagandang gawin bilang mga anak ng Diyos. Ang matutunan nating magpatawad. Okay? Kasunod niyan, sa susunod na linggo, mapag-aaralan natin na tayo naman din ay makalaya, makawala sa mga tukso at saka sa mga mailayo tayo sa masasama. Okay? So, kasama daw yun na itong parang sinasabi nung may akda, nung author, ng book, na ito ang pinakasentro ng Ama namin. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Dahil pag hindi natin nagawa ito, yung paghingi ng pagpapatawad sa Diyos at pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, parang binaliwala din natin ang lahat ng utos o kahilingan natin na napag-aralan natin ng una at yung susunod. Okay? Ang nakakalungkot, nakita ko po, kadalasan,
yung pong pagpapatawad, okay, yung forgiveness, okay, lagi po natin parang ini-equate, we always equate forgiveness with love and affection. Okay, patatawarin kita kasi mahal kita. Ayan, di ba? Usual yan sa mga Kristiyano. Pero, seldom, according to the book, no, doon sa ama namin na sinulat ng mga bagong Bible scholars natin sa panahon natin ngayon, mga theologians, seldom we understand forgiveness in terms of justice. Yan. Katuwiran ang hindi natin napapansin pagdating sa kasalanan. Madali lang tayong magpatawad dahil sige, mahal kita, pero nasa ng hustisya? Nasa ng katarungan? Okay? So, siguro, sa panahon natin ngayon, bago nagkaroon tayo ng eleksyon, siguro, naririnig naman natin, napakarami ng sumisigaw. Na, paano patatawarin? Okay? Ang mga taong nagkasala, di ba? Kailangan hustisya, katarungan. Ayan, di ba? So, nangyayari, parang sasabihin ng iba, hindi, magpatawad na tayo. Okay? So, parang, okay lang yung may pag-ibig. Kaya lang, wag din naman natin i-overlook o mawalang bahala yung katarungan at tolerate at pahintulutan ang paggawa ng masama. Yun po ang inaano ng ating Diyos, no? Mamaya ipapaliwanag ko ng gusto to. Originally, sa Greek daw, yung pong salitang forgive. Okay? Sa Greek usage, nung mga panahon na ginagamit nila ang salitang forgive or pardon, hindi daw to talaga ginagamit in religious context. Sa Greek, Greek usage ng word na forgive. Hindi nila ginagamit ito sa religious context, but was explicitly tuwiran na ginagamit yung salitang forgive o pardon for legal and financial matters. Pagdating sa legal, may nagawang kasalanan, napunta sa korte, ayan, pag sinabing, okay, pardon, ang hatol dun sa tao, yun, legal matter yon. Or sa utang, financial matter, may utang ka, o sige, pinatatawad na kita. Ayan. Okay? Pero never daw doon sa religious context. So, forgiveness, according to New Testament scholar, no, si Bultmann, is to release someone from legal relations, whether office, marriage, obligations, or debts, and never in religious sense. Yun daw yun sa original na Greek usage, ng salitang forgive. Pero, according to F. Hawke, okay, na binanggit sa Theological Dictionary of the New Testament, the Old Testament daw and the New Testament use the word forgive in relation to God. In relation to God. That's the Theological Dictionary of the New Testament. So tama po si Bultmann na ginagamit noong araw yung salitang forgive sa Greek, sa mga Griego, pagdating sa legal and financial matter. Pero pagdating sa Bible, ayan, pagdating sa Bible, the word forgive is used in relation to God. He is the one with the judicial right to pardon and release us from all our illegal offenses. So the relationship of man to God is thus conceived of in legal matters, in legal term. Okay? Yung ating relasyon ay pwede nating ilagay sa legal matter. Man is in arrears, may utang tayo with our good works. Kulang yung good works natin ay binibigay, kulang ito. And thus, we fall into debt with God. Kaya may mga utang tayo sa ating Diyos. Kaya nga kung titingnan po natin, no, very explicit ang Bible
na tayo ay may utang sa Diyos. Kaya nga, sino nagbayad nun? Si Jesus. Walang sino man sa atin ang kayang magbayad ng utang natin sa Diyos. Kaya nga, ang ginawa ng Diyos mismo, pinadala niya si Jesus. Ikaw ang magbayad ng utang nila. Ikaw ang magbayad ng kasalanan nila. Okay? So makikita po natin sa bagong tipan, kinuha ko po yung bagong tipan, yung Filipino Standard Version. Sabi po ni Matthew chapter 6, verse 12, yung binasa natin kanina, patawarin mo kami sa aming pagkakautang. Kung paanong nagpatawad kami sa mga nagkakautang sa amin. Parehong utang ang ginamit. Kasi doon sa original, ang kausap nila doon, mga Greek-speaking. Kaya pag sinabing utang, alam nila na may kakulangan. Merong kasalanan na nagawa. No, merong obligasyon na dapat magbayad. Kaya nga po, doon nila binabanggit yung salitang, patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang tulad ng kung paanong nagpatawad kami sa nagkakautang sa amin. Sa Luke chapter 11, verse 4, kay Luke, binago niya yon, kasalanan na ang ginamit niya. Okay? At ang binanggit niya doon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakautang sa amin. So kung papansinin niyo po, yung pong salitang utang at kasalanan ay madalas gamitin ng Biblia. Pag sinabing may utang ka, may kasalanan ka. May sala ka. May pananagutan ka. Okay? Ito po maganda. Kung makikita natin, dalawang bahagi yan. Ang una, patawarin mo kami sa aming mga utang. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. May dalawang section, no? May dalawang bahagi. Yung prayer na yan. Una, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ay gusto natin yon. Madaling gawin yon. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Gusto talaga natin gawin yon. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga utang. Pero may second section. Tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Nagagawa ba natin yon? Diba? Nagagawa ba natin yon? Yun ang isang malaking tanong. Humihingi tayo sa ating Diyos ng kapatawaran, pero tayo hindi marunong magpatawad. Kung titingnan natin, ang halimbawa ay yung pagpapatawad natin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad ko sa nagkasala sa akin. Kung hindi ko siya natawad, ano mangyayari doon? Parang ganito lang yan. Kung kukunin natin yung negative, Lord, wag mo kaming patawarin kasi hindi ko rin po siya napatawad eh. Kaya ba nating dasalin yun? Lord, wag mo kaming patawarin kasi hindi ko siya mapatawad. Kaya ba nating gawin yon? Yun ang, kung titingnan natin, the negative part nung utos ng ating Panginoon. Patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin. Hindi ko siya mapapatawad. Lord, wag mo akong patawarin. Pwede ba yun? Di ba hindi natin gagawin yun? Di ba? Gusto natin patawarin tayo. Pero ayaw nating magpatawad. Kaya nga itong prayer na to, ang pinakamahirap sa bahagi ng Ama namin. Itong request na to, na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pinakamahirap gawin. Bakit? Conditional eh. Tulad ng pagpapatawad ko sa nagkasala sa akin. Conditional. Depende sa kondisyon natin. Pinatawad ko ba? Hindi. Paano ako makakapag-request kay Lord na patawarin ako? Hindi ko pa siya napapatawad. Now, ito pang isang issue na sinabi ng mga
ng mga author ng book ng Ama namin. Most Christians, talagang nilista ko pa to kasi kailangan makita ninyo yung sinasabi ng author. Most Christians, karamihan sa mga Kristiyano, view personal sin only in terms of relationship, moral or ethical offenses against Father God. Kadalasan, ang ating ginagawa patungkol sa kasalanan ay itinitake lang natin ito na parang nagawa nating kasalanan sa ating Ama. Which is true naman, di ba? Nagawa nating kasalanan sa ating Ama. Seldom in terms of legal violation against the law of the kingdom and an offense against the person of the King God. Tingnan nyo pagka tayo may nagawang kasalanan sa ating daddy, madali tayong hihingi Kung minsan kahit ka nga hindi humingi ng kapatawaran patatawarin ka ng daddy mo Di ba? Katulad nung sinasabi, siguro iniisip ng iba, pastor, katulad nung prodigal son, yung kwento. Yung pag-ibig ng ama, andun lagi nagaantay sa muling pagbabalik ng kanyang anak. Kaya nung bumalik ang kanyang anak, sinalubong agad ng ama. At niyakap. Hindi na nga pinakinggan Pero, nauna yung pagpapatawad ng ama, nakukuha niyo? Doon sa paghingi ng patawad ng anak. Nung nayakap na siya, saka sinabi ng anak, Ama, hindi ako karapat-dapat. Nagkasala ako sa iyo. Okay? Pero anong sabi ng ama? Kunin niyo yung best robe, kunin niyo yung panyapak at pagkatapos yung singsing. Dahil ang anak kong ito ay naligaw, nanlandas, pero ngayon nagbalik loob. Diba? So pinatatawad agad no? Doon lang natin tinitingnan kung minsan ang forgiveness. Hindi natin nakikita, yung story na yon ay patungkol dun sa pagbabalik loob ng anak kung tutingnan natin, no? What if hindi nagbalik loob yung anak? What if hindi nagrepent yung anak? Kasi ang sinasabi ng iba kahit ano pang mangyari, yung anak, mananatiling anak yun. Pero kung hindi nagbalik loob kaya yung anak, maranasan kaya niya ang presence of the Father, malayo ayaw niyang bumalik sa kanyang ama. He will never experience the presence of the Father. At hindi rin niya ma-experience yung love of the Father kasi hindi niya ma-experience na pinatawad siya ng kanyang ama. Kasi hindi nagbalik loob. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo, sa totoo lang, huwag tayo maging half sa ating preaching o sa ating pangangaral. Yes, God is love, but also God is just. Makatarungan din ang ating Diyos. Okay? So makikita natin, sabi dito ngayon ng author ng book, na seldom in terms of legal violation, na mayroon tayong nagawa legally sa law of the kingdom, and yung na-offend natin ay hindi lang Father God, kundi also King God. So the sovereign God, King, required a propitiatory, ibig sabihin sacrifice, ibig sabihin ng propitiatory, turns away the wrath and the anger. Nire-require ng God King na meron kang kailangang sacrifice na ibibigay as payment for all our legal debts and violation as sinful human beings. May nire-require ang Diyos sa totoo lang upang tayo'y mapatawad. Kaso kahit anong gawin natin, hindi natin kaya ang nire-require ng Diyos. Kaya ano ginawa ng ating Panginoong Yesus? Siya ang nagbayad. Okay? Kaya nga po yung pagpapatawad ng ating Ama, kung tutusin, ay hindi lang dahil siya ay Ama natin, dahil siya ay Hari. Yung sumunod na salita patungkol dito, the church today has emphasized the fatherly image of God at the expense of the kingly image as a judge. Yan.
Kung minsan ang church, lagi natin sinasabi, mapagpatawad ang ating Ama. Okay? Mapagpatawad siya. Pero hindi natin binibigyan ng emphasis na siya rin ay isang hari. At bilang hari, okay, ay makita natin kung ano ang metaphor nun. Believers must learn to capture the kingly metaphor of God who is concerned with justice. The king is concerned with justice in order to balance the concept of God. Okay? As a result of an uneven emphasis, the God we preach is oftentimes inconsistent with the God of the Bible. Sabi ng author ng Ama Namin. A careful examination of the Lord's Prayer indicates that believers should approach God with both images in mind as Judge King and at the same time, Heavenly Father. Dapat pag lumapit tayo sa ating Diyos, tandaan natin, siya ay Ama, pero may just din siya. May justice din siya kasi siya ay hari. Okay? So dapat mabigyan natin ng balance itong pagkakatingin natin sa ating Diyos. Dapat mabalansin natin na ang ating Diyos, okay, ay at the same time Father and King. Ang nakakalungkot sa mga Christians ngayon, half of the truth lang ang sinishare natin. Ang ating Ama mapagpatawad dyan. Lumapit ka lang sa Kanya. Pero teka, sandali. Hindi natin naibigay na ang ating Ama ay makatarungan din. Kaya kung may nagawa tayong kasalanan, dapat ihingi natin ito ng kapatawaran at may kabayaran yon. Hindi natin kaya ang bayaran ng kasalanan natin. Si Jesus ang nagbayad. Kung ganun lang ang ating Diyos, Daddy lang, Ama lang, bakit kailangan pa niyang isacrifice ang ating Panginoong Jesus para sa atin? Daddy naman, sige anak, pinatawad na kayo. Mga anak, pinatatawad ko na kayo. Okay na sa akin lahat yun. Hindi Bakit kailangan isugo pa niya si Jesus para mamatay para sa inyo? Yun, di ba? Parang ganun, di ba? Halimbawa, ako yung daddy, ako yung father. Patatawarin ko kayo dahil ako naman ay daddy ninyo. Mahal ko kayo. Ayan. Heavenly Father, love. Okay? Patatawarin ko na kayo lahat. Okay na. Okay na. Hindi Bakit pinadala pa niya si Jesus? Kasi it requires justice. Okay? It requires justice. Okay? Kaya nga yung prayer na to should indicate na dapat meron tayong balance of the true nature of God. Upang nang sa ganon, we could approach God with boldness, both as a son and as servants of the King. As a son of the Father and servants of the King. Okay? Bilang anak, ayan, nakakalapit tayo sa Ama, pero bilang mga alagad niya at alipin niya, dapat nakikita din natin ang kanyang paghahari. Okay? Na sooner or later, okay, we will give an account to what we have done. Pagdating natin doon sa kaharian ng Diyos, tatanungin tayo ng Panginoon, nagpatawad ka ba sa nagkasala sa iyo? Alam nyo, habang pinag-aaralan ko to, binabalikan ko yung mga notes ko, lagi kong iniisip, Lord, aaminin ko, meron akong mga tao na hindi pa napapatawad. At alam nyo kung sino yung mga yon, nakakalungkot. Kung may pagkakataon lang ako na makita silang muli, hihingi ako ng patawad. Isa sa mga tao na hindi ko pa napapatawad. Habang pinag-aaralan ko ito, kasi ngayon, medyo katulad ng prayer nga kanina ni Dana, na dahil sa biyaya ng Diyos, we now feel worthy, okay, to serve Him. Pero without Him, we are unworthy. Alam niyo kung sino yon? Yung pong gumulpi sa akin nung nasa college ako.
Nakwento ko na sa inyo kung ilang beses, di ba? Na minsan pa uwi ako galing ng Mapua, tapos biglang may tumadyak sa akin sa likod at pagkatapos talagang pinagsamantalahan ako na gulpihin. Okay? At alam ko ang dahilan kung bakit niya ako ginaganon. Dahil yung girlfriend niya, kasi nung second year ako nun mga first year sila, ako ay nagpo-proctor, nagmamath teacher na paminsan-minsan, pasundot-sundot lang. Pinagkatiwalaan ng algebra teacher. So, siyempre, hindi Christian. Tapos yung ibang mga estudyante na babae, lumalapit-lapit kasi siyempre, di ba? Ikaw yung may hawak ng record. Pagka wala yung teacher, talagang ako pupunta doon at ako mag-attendance ako. Kaya yung ibang mga babae, lumalapit. Maiwasan ko ba yun? So ngayon, may mga boyfriend na nainggit at nagalit sa akin. Kaya ako ginulpi. Okay? Sa totoo lang, hanggang sa mag-graduate ako sa Mapua, hindi pa po ako Christian nun. Masama ang loob ko nun. Gusto ko pong gumanti. So, hindi ko po nagawa. Dahil pagkatapos ng pangyayari, hindi na po nagpakita sa school yung estudyanteng yon. Kaya wala akong magawa. Hanggang sa one time, nakasakay ako sa jeep. Di pa rin ako Christian noon, pero nag-work na ako. Nakita ko na tumawid ng pedestrian lane yun. yung na nandun ako sa harapan. Alam niyo po, ang unang sumagi sa aking puso, sobrang galit. Masama ang loob ko. Parang gusto kong bumaba ng jeep para pero sabi ko, hindi ko sasayangin ang oras ko sa taong ito. Hindi ko sasayangin. Pero ganun po Kaya nga habang nag-aaral ako nito, sabi ko, Lord, yes, totoo, meron pa akong hindi napatawad. Kaya Panginoon, isinusuko ko sa iyo siya ngayon. Dalangin ko po na makilala ka rin niya ng lubusan. So pinagpipray ko na siya na i-bless na siya ni Lord at ma-extend ko yung aking forgiveness, although hindi ko na siya makikita, pero given the opportunity, nabigyan ako ng Panginoon, okay, na makausap ko tong taong ito, hihingi ako ng kapatawaran sa kanya. Bakit? Siya ang nakagulpi sa akin, right? Siya ang nakagulpi sa akin, di ba? Bakit ako hihingi ng kapatawaran? Kasi ako nagtatanim ng sama ng loob. Ako yung mayroong nag-curse sa aking puso sa kanya. Dahil sa ginawa niya, halos i-curse ko siya. Kaya ako may kasalanan sa kanya din. Okay? So akala natin kung minsan yung taong nagkasala, okay, sila may kasalanan. Bahala sila. Nawa, sana maghirap sila. Nawa sila ay sumpain ng Diyos. Ikaw may kasalanan ka na rin. Dahil sinusumpa mo yung tao. Right? Kaya nga dapat humingi din tayo ng kapatawaran. Kaya nga, itong judgment ng ating king, kaya totoo yun. Ama natin siya, pero tinuturuan niya tayo ngayon. Kaya nga nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Panginoon na, I am not merely your father, I am also your king. And I will judge your hearts pagdating ng araw. Everyone will give an accounting of what we have done, kung nagpatawad tayo o hindi. Kaya habang tayo po'y nag-aaral, isipin po natin yung mga taong gumawa ng kasalanan sa atin. At matutunan nawa natin itong pagpapatawad na to. Sabi po nung last na binigay nung author, to resolve one, ibig sabihin, kung iisipin natin yung Heavenly Father in favor of the other, na siya ay Judge King din, okay? So hindi lang siya Father, God, kundi siya ay Judge King din, okay? Is to do injustice to the true nature of God. Maintaining these images of God in theological tension allows us now to approach God with reverence and boldness. Okay? As sons and as
servants. These dual images should keep us secure in our position as children and at the same time diligent in our work as servants of the King, to whom we will one day give an account for all that we have done. Tandaan po natin ito. Kasi baka mamaya nasa church nga tayo at tinuturing natin ang ating Diyos na Ama, pero hindi tayo lumalapit sa Kanya bilang servants na siya ay hari. At siyempre, di ba, sa panahon ng mga hari, kasi siguro hindi tayo familiar sa nagiging sitwasyon ng mga hari Yung sitwasyon kasi ng mga hari, di ba, bago ka mapatawad, ay kailangan sumunod ka sa inihahanda ng hari. Okay? Halimbawa, ang isang subject of the kingdom, gusto niyang mapatawad siya ng hari, ay kailangan may utos siya na kailangan magpasakop ka sa kanya. Sumurrender ka sa kanya bilang hari. Hindi pwede yung katulad ng ginagawa ng mga Christians. Yun siguro ang kulang natin. No? Hindi natin nakikita ang ating Diyos bilang hari. Nakikita lang natin bilang Ama. Kaya nga po sabi dito sa Romans 3:25-26, God presented Him, Jesus, as a sacrifice of atonement. Siya yung magpapawalan sala sa atin through faith in His blood. Kung ang ating Diyos Ama, ay ang turing lang sa atin ay mga anak, patatawarin na tayo lahat. Kasi, di ba, gano'n naman talaga ang nature ng isang ama, magpapatawad sa kanyang anak. Kahit kung minsan ang anak ay hindi humihingi ng kapatawaran. Pero, ang ating Diyos ay hari din. Okay? So, ang ginawa niya, kailangan may mag-sacrifice. At sino nag-sacrifice? Si Jesus mismo. Kaya nga hindi po ganun kadali yung ginawa ng ating Panginoon. Sacrifice po yun for our sake, for our sins. Okay? He did this to demonstrate His justice. Hindi natin masyado nababasa kasi itong Romans, no Alam niyo po, isa sa mga pinaka-theological book ay yung Romans. Book of Romans. Yan po ang pinaka-theological book, okay, sa New Testament. Dahil diyan talaga itinuturo kung ano ang kalooban ng Diyos. Because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. Unpunished. Kaya para ma-demonstrate ang kanyang justice at the present time so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Yung pinawalang sala ay nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus. Kasi hindi niya pwedeng palampasin ang ating mga kasalanan. Hindi niya pwedeng palampasin ang ating mga kasalanan. Meron at meron siyang gagawin dahil siya ay Diyos na makatarungan. Ang problema, pinalalampas lang natin kuminsan ang mga kasalanan Hindi po biblical yun. Ang ating Ama, hindi pinalagpas ang ating mga kasalanan. May kapalit po yun. Sakripisyo ni Jesus. Kaya ngayon, may nagagawang kasalanan din sa atin ng iba. Palalampasin lang natin. Hindi ka kailangan maging matuwid tayo. Tularan natin ang ating Diyos. Yan. Paano natin gagawin yon? Okay? Ito po na-obserbahan ko lang ito. No? Kailangan kasi na mayroong, ang tawag no, ang term, no, ang theological term na ginagamit propitiation. Propitiation. Okay? Yung bang may kapalit para nang sa gano'n na sakripisyo para mapawalan sala tayo. Okay? So yung pong divine forgiveness, yung pagpapatawad ng ating Diyos, cannot simply dispense based on pure mercy and affection alone, and must satisfy, but also satisfy the judicial requirement of a sovereign king. Sa totoo lang, hindi po ako may sabi nun, Yung author po, mga Bible scholars ito.
Mga theologian ito ang nagsabi na yung divine forgiveness cannot be dispensed simply based on pure mercy and affection, but must satisfy the judicial requirement of a sovereign king. Pastor, di ba? Hindi naman tayo kailangan, hindi nyo ba alam kung ano yung justice na ginawa ng Panginoon? Siya ang nagbayad ng kasalanan natin. Yun yung justice doon. Kasi parang hindi tayo nagbayad eh. Kaya parang ang inaano lang natin eh, love, God is love. God is pure of mercy. God is pure, is full of affection. Hindi kasi natin nakita na si Jesus ang naging kabayaran ng ating kasalanan. Yung judicial requirement ng sovereign king, sinagot ni Jesus yun. Kaya nga dapat makita natin to. Maging itong salitang forgive us our sins must be an enduring reminder for all of us that divine forgiveness is not a blanket declaration na okay, pinatawad na kayo lahat. Katulad ng isang utos, it's just like an edict, no? We need to surrender before the king to receive pardon, to receive forgiveness. Kaya nga, sa ating paghingi ng kapatawaran, it leads us to our confession of sins and restoration of our relationship. Kailangan may kabayaran. At yung kabayaran na yon ay yung pagpapasakop dun sa hari. Panginoon, paano po ba ako makasusumpong ng kapatawaran mo? Sumampalataya ka dito sa aking anak kasi siya ang nagbayad ng kasalanan mo. Kaya yung iba humihingi lang ng kapatawaran pero hindi nagpapasakop sa kanyang utos na manampalataya sa kanyang bugtong na anak kasi siya ang nagbayad ng kasalanan mo. Fall short po yun. It's not biblical. Kaya nga dapat maunawaan eh. Medyo theological. I hope na susundan nyo po yung sinasabi ko kasi medyo theological to. Pero this is truth. Na yung paghingi natin ng kapatawaran sa Diyos, hindi lang ito pinatawad niya dahil isahang bagsak, kundi may kapalit yun, si Jesus. Kaya nga ang paglapit natin sa King ay sa pamagitan ni Jesus. Okay? Kaya nga sinabi niya, through faith in His blood. Na kung titingnan po natin, sa atin pong sitwasyon sa kasalukuyan, that's the theological aspect of forgiveness. Na dapat lumapit tayo sa ating Diyos bilang tatay at saka bilang hari. Now, may kabayaran sa ating mga kasalanan. Siya ang nag-provide nun. Kaya paglapit natin sa hari, tatanggapin natin yung ginawa niyang kabayaran at si Jesus yun. Okay? So, meron na tayong paraan ngayon para makalapit sa ating Ama. At sa pamagitan ito ni Jesus. May kabayaran po yun. Mabigat po ang naging kabayaran ng ating kasalanan, si Jesus, para mapatawad tayo. Mabigat po ang kabayarang ginawa para mapatawad tayo. Kaya huwag niyo pong baliwalain ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Balikan niyo po yung Passion of Christ. Ganun po katindi ang ginawa ni Jesus na tinanggap niya ang lahat ng mga naging kasalanan natin para siya ang maghirap instead na tayo. Now, tingnan po natin yung present situation natin, lalo na sa mundong ito ngayon, at lalo na sa Filipino context. Tingnan natin, yung ano ba ang sitwasyon natin bilang mga Pilipino pagdating sa area ng conflicts. Pag meron pong nangyaring conflict, halimbawa, after a conflict, may nangyaring conflict, ano nangyayari doon sa offender at saka sa offended? Ito po ang observations ko lang, Ang una po na nangyayari ay nagkakaroon ng silence or yung tinatawag na social disengagement. Walang pansinan. Walang pansinan. Okay? So parang may silent treatment sa mag-asawa. Pag may nagawang kasalanan isa,
Hindi sasabihin ng isa, yung naging kasalanan niya, at yung isa naman, hindi rin aamin. Kaya ang mangyayari niyan, hindi na lang sila magkikibuan. Silent treatment, social disengagement, running away, stonewalling. Ito po yung mga tinuturo ko po sa mga counseling students ko. Evasion, umiiwas tayo. Instead na i-resolve natin yung conflict, iiwasan natin. Okay? Hindi na natin, sasabihin natin, hindi natin wala na lang pansinan, parang sa walang ano. Anyway, pagdating ng araw, magpapansinan din kami. Na-resolve ba yung forgiveness na issue o offense? Hindi po na-resolve yun. Akala natin na-resolve na yun? Hindi po. Usapan yun. Anyway, may indifference tayo. Kung hindi po natin nagagawa yun, mag-i-escalate lang yung conflict. Mag-i-escalate. Yung pong offended, lalaki lang yung kanyang sabihin niya, ay nako, hindi siya humingi ng patawad sa akin. Lalo lumalaking kasalanan niya sa akin. At yung offender, ganun din. Ba't naman ako lalapit sa kanya? Lalo lang, pero isang nangyayari ay hindi po nagpapansinan. Okay? Unhealthy po yun. Hindi po dapat ganon ang ginagawa. Pero ito nangyayari sa loob ng isang pamilya or sa anumang sitwasyon. Sa opisina, sa eskwelahan, sa church, pwede mangyari yan eh. Magkakaroon ng conflict, pagkatapos hindi nila magpapansinan. Iiwas yung isa, hindi napapansinin yung iba, wala. Akala nyo tapos na yung issue? Hindi pa tapos ang issue nun. I-check natin ang mga puso natin. Okay? So, ang pangalawa, na ginagawa po ng ating mga kababayan, patungkol po sa conflict, yung tinatawag na triangulation. Nagkakampi-kampihan tayo. Hahanap tayo ng kakampi. Ayan. Yung na-offend, hahanap ng kakampi. May kikwentuhan siya. Uy, ano ba? Wasa. Bla, 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 bla. Ayun. Magkakampihan na tayo ngayon. Okay? At ito ngayon, ganun ba? Naku, sa akin, may ginawa din kalokohan yan eh. Ayun. Kampi na sila ngayon. Laban doon sa isa. Nakakatulong ba yun? Nagkakaroon ba ng kapatawaran doon? Yung sabihin mo lang na, may ginawa din dati sa akin kalokohan niya. Ibig sabihin, wala ka pa rin hindi ka pa rin nakakapagpatawad sa puso mo. Kasi nabanggit mo pa yung may nagawang kasalanan sa akin din yan. Okay? So again, nagkakaroon tayo ng triangulation. More so, nauuwi tayo sa pagiging marites o chismisan. Kasi ako na na-offend, ay hahanap ako ng kakampi. Ay, wala na palang telepono ngayon. PM na lang. Di ba nung araw, telepono eh. Okay, pupunta ako sa bahay-bahay. Uy, alam mo ba yung ginawa sa? Ay, naku, alam mo ba? Naku, pinag-usapan na yung issue, pero hindi nila ni-resolve yung totoong issue. Okay? So, meron ako narinig noong araw, the enemy of my friend is also my enemy. May kaibigan ako. May kaaway siya. Dahil kaibigan ko to at kaaway niya to, kaaway ko na rin siya. Tama ba yun? Okay. So bakit? Dahil kaibigan ko to at kaaway niya to Teka, sandali. Nagkaroon ka ng kaaway dahil sa kaibigan mo? Okay. Nasa naman ang pagiging Christ-like natin noon? Okay. Or, the friend of my enemy is also my enemy. Kasi may kaaway ako. May kaibigan siya. Kaaway ko siya. Kaaway ko na rin to. The friend of my enemy is my enemy. Tama ba yun? Bakit naghahanap tayo ng kaaway? Bakit nagkakaroon tayo ng kampi-kampihan? Kung gusto natin maging peacekeeper, kung gusto natin maging peacemaker tayo, pareho nating pakinggan yung dalawa at balansehin natin. Brad, ganito kasi ang point niya. Kaya sana intindihin mo siya. Ate, ito naman ang point niya, kaya intindihin mo siya. Pero kung isa lang ang gagawin natin, teka sandali, may kinampihan ka na. Dapat kampihan mo rin yung kabila, bigyan mo rin siya ng opportunity. Dahil kung hindi, teka sandali, bakit ganun? Siya lang ang kinampihan mo. Yung isa hindi mo sinaydan. Nagsaside ka lang. Kaya nga po dapat,
Maiwasan natin yung tinatawag na triangulation. Nangyayari sa pamilya. Ay anak, di mo, may ginawang, ayun, yung anak kakampihan na. Yung nanay. Kasi may chinismis yung daddy. Yung daddy, hindi nagkaroon ng opportunity na magsabi kung ano ang kanyang point. Bakit? Wala na eh. Na-brainwash na isa eh. Kaya again, iiwasan natin to. Baka hindi kasi natin napapansin, hindi tayo nagiging totoo dun sa utos ng Diyos na patawarin mo ang inagkasala sa'yo. Okay? So mag-iingat po tayo dito sa tinatawag nating chismisan. Kung merong ginawa sa'yo na kasalanan yung isang tao, ikaw dumirekta sa kanya at sabihin mo, oy, alam mo, na-offend ako eh, sa'yo. O, offend mo sa akin. Sabihin mo, parang sa ganun, maituwid ko. Wala, bahala ka. Bakit ayaw mong sabihin? Ayaw isa patawarin. Ganun lang yun eh. Kung meron ka talagang, di ba, sa korte, paano mo sasabihin na may kasalanan na nagawa sa akin itong taong ito? Ano ebidensya mo? Ilatag mo. Pag wala ka mailatag, baka wala kang masabi. Baka pinipersonal mo lang. Again, maging maingat tayo dahil nangyayari ito sa loob ng pamilya, sa mga bahay, sa mga iglesia, sa mga eskwelahan at saka opisina. Nung araw, sinabi ko na sa inyo, kwento ko na sa opisina namin noong araw, pinagchichismisan pala ako. Wala akong kamalay-malay. Na ang impresyon ng ibang tao, ganito ako. Dahil, chismisan eh. Pagkatapos, nung meron akong isang nakausap na taga-ibang department, sabi sa akin, alam mo, Vic, kung hindi kita nakausap, hindi ko akalain na mali pala yung naririnig namin ng mga chismis. Tayo, pag mayroon din nagkwento sa atin, okay, huwag din tayo agad makikinig. Sabihin natin, ay sinabi sa akin, bakit mo sinasabi sa akin yan? Sabihin mo sa kanya direkta. Kasi siya ang naka-offend sa'yo. Sa kanya mo sabihin, huwag sa akin. Para magkaayos kayong dalawa. Ganun lang po kasimple yun. Kung minsan din natin ginagawa ito, dahil sa, uso kasi sa atin, kampihan. Pag may nagawa sa atin na mali, at may nagawa rin sa'yo mali, magkakampi na tayo. Okay? So nakakalungkot mang isipin, pero nangyayari ito sa lahat ng area ng buhay natin. Maging family yan, church, office, workplace, schools. Kaya please, maging maingat tayo. Let's check our hearts. Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, patawarin mo rin, katulad ng pagpapatawad ko sa nagkakasala sa akin. Another, na nakita ko po sa dynamics ng Filipino context, ay yung pong tinatawag na go-between. Yung humahanap tayo ng padrino. Okay? Yung bang parang magmi-mediate sa akin, uy, kausapin mo nga, parang noon humingi siya ng patawad sa akin, ikaw na nakipag-usap sa kanya, parang sa ganun Teka sandali, ikaw ang dumirekta na lang kung may nagawang kasalanan sa'yo. Diba? Bakit kailangan o kaya, kuminsan, sabihin sa tatay mo, kumain na siya. Kasi hindi niya masabi dahil galit siya. Akala niyo ba nakakatulong yon? Hindi po nakakatulong yon. Okay? Yung meron tayong ginaganitong parang in-between, tapos sabihin natin, sabihin mo sa mo, sorry na, sabi ni mami. Bakit hindi dumiretso yun? At sabihin mo, sorry ha. Bakit kailangan meron pang padrino? No offense ha, di ba? Alam naman natin, dumiretso tayo kay Jesus at makakapasok tayo sa ating Ama. Yung iba gumagamit pa ng padrino, papunta kay Jesus. Hindi na po kailangan yun. Kay Jesus na tayo dumiretso. Kasi si Jesus ang nagbayad ng kasalanan natin. Okay? Kaya ito po ay kasama doon sa konteksto ng mga Pilipinos Sa yung ibang culture, hindi naman ganito Okay? Pilipino po itong kinuha ko And these are based on studies. Nung kami po ay nag-aral ng forgiveness in counseling. By the way, nung huling lesson ko doon sa counseling students ko, FCC, sabi ko, alam nyo, sa totoo lang, ang usapang confession,
repentance, forgiveness, and reconciliation. Isang SEM kung tinuturo yan sa ibang Bible school. Isang SEM. Meaning, 18 sessions, 18 weeks na tig to 2 hours. Tapos, gusto nyo mangyari, tuturo ko sa inyo ang kakapiranggot. Ang hirap nun. Totoo yan, ha? Ito, kasama to sa tinuturo ko. Part ito sa tinuturo ko. Okay? Pero, again, kulang kulang ang oras natin. So, nag-request yung mga counseling students, Pastor, pwede ka ba magturo niyan? Sabi ko, half day, pwede. Pero, again, compressed yun. Kasi usapang ito, hindi po ganon kadali ang magpatawad at humingi ng patawad. Kasi it requires justice. Kailangan mayroon tamang katarungan o katuwiran. At ang pang-apat na dynamics na nakita ko sa mga pamilyang Pilipino, or hindi lang pamilya, kundi sa kabuuan ng mga Pilipino, ay yung pagiging dismissing. Yung bang, kalimutan mo, magsusorry. Sorry kasi kalimutan mo na yun. Tanggapin mo yung sorry. Yun, tanggapin mo yung sorry. Okay? Huwag mong sasabihin na, hindi, kinalimutan ko na yan. Kalimutan mo na rin. Nagsusorry Ibig sabihin, may nagawa siya, inaamin niya, may nagawa siyang kasalanan, then tanggapin mo, okay, pinatawad na kita. Okay na yun. Okay? Good na tayo ulit, ha? Good. Tapos, kaysa yung sasabihin natin, kalimutan mo na yun, kinalimutan ko na yun. Totoo, nakalimutan na natin yun. Hindi po pwede ang usapang, sige, move on na tayo. Huwag na natin pag-usapan yung mga nangyaring hindi tama. Move on na tayo. Hindi pwede yun as far as God is concerned. Okay? Dapat natin pag-usapan yan. Okay? Yun ang sinasabi ng Bible. Now, kaya kung minsan, mga magulang, di ba, uncomfortable sila. Kausapin yung mga anak nila, anak, sorry kung may nagawa akong kasalanan sa'yo. Bakit? Ang nasa isip ng magulang, ako magulang ba't ako hihingi ng sorry? Siya ang humingi ng sorry. Wow. Hindi na po uso ngayon yun. Sa Christian context, okay, lahat may opportunity na humingi ng patawad. Alam nyo, ito doon sa counseling class ko, sa Ezra, nung itinuro ko to, patungkol sa child counseling, at sinabi ko na may reparation, pwede tayong humingi ng patawad sa ating mga anak na nagawa natin ng kasalanan, naging pabaya tayo, humingi tayo ng patawad sa kanila. Agad-agad, yung ilang mga students ko doon, nag-PM sa akin, Pastor, ginawa ko po yung sinabi nyo, at ngayon pareho po kaming restored na sa relationship. Okay? Hindi natin pwede sabihin na, hindi, tatay ako, kailangan patawarin kita. Hindi, nanay ako, pinatatawad na. Hindi. O tayo ba, may nagawang kasalanan? Humingi tayo ng patawad. Di natin pwedeng palampasin ito. Nakalimutan na lang or move on na lang. Hindi. Bakit? Kailangan nating magkaroon ng pag-uusap patungkol dito. Kailangan maging open tayo. Kaya nga, how can we practice? Ay, hindi muna. Ito po huling slide na ginamit ko pala dun sa aking teaching. Yung repentance and forgiveness. Ito ay ginagamit ko sa akin, pero kaninang umaga, dinagdag ko to. Nandiyan na ba tayo doon? Sa forgiveness and repentance. Yung next slide, yan. Yung repentance. Sa repentance and forgiveness, laging dalawa yan, di ba? Yung offender o yung wrongdoer, sige. Ayan. At saka yung injured party o yung offended. Dalawa lagi yan, di ba? Yung naka-offend at yung na-offend. Yung offended, yun yung injured party. Nasaktan yun At yung offended, yun yung nakagawa ng kasalanan. Wrongdoer. Okay? Pagka yung offender, sana makita nyo, no? Ewan ko lang. Pag yung offender, hindi marunong humingi ng patawad at hindi marunong mag-repent. Okay? At yung injured party, hindi marunong magpatawad. Okay? So parehong no. Ang mangyayari po sa kanila ay mutual resentment. Pareho silang may sama ng loob sa isa't isa.
Tinuturo ko po to sa mga Bible schools, no? Parehong may sama ng loob. Bakit? Yung offender, ayaw mag-repent. Yung offended, ayaw magpatawad. So, repentance and forgiveness yan, eh. Pag yung offender, gustong humingi ng kapatawaran. Ano ba nagawa kong kasalanan sa'yo? Parang sa ganun, mapatawad mo ako. Pero yung offended, ayaw magpatawad. Ayaw magsabi kung ano na kasalanan na gawa nito. Ay, ang tawag po doon, unilateral repentance. One way lang ang repentance. Yung isa lang ang nagsisisi, yung isa wala. Okay? May pananagutan siya sa Diyos. Ganon din naman, pagka yung offender, ayaw mag-repent. Pero yung offended, gustong magpatawad. Yes. Gusto niyang magpatawad. Pero yung offender, ayaw naman mag-repent. Di ba mayroong ganong case? Gusto kong magpatawad, pero yung isa ayaw niya akong patawad. Ayaw niyang humingi ng patawad sa akin eh. Ang tawag naman po doon is unilateral forgiveness. One way lang ang forgiveness. Okay? Dapat sabay. Yung pong offender, willing siya mag-repent, at yung injured party, willing siyang magpatawad. Pagka ganon, ang mangyayari po, magkakaroon ng reconciliation. Magkakaroon po ng reconciliation. Kaya nga po yung iba na sasabihin nyo, hindi po, wala nang issue, wala, kalimutan mo na yun. Ako, sabi ko sa inyo, hindi po ganun yun. Deep inside, may sama pa rin po ng loob yun. Okay? Kaya kailangan pinag-uusapan. So now, let us now go to the practical aspect on how we could pray this prayer. Patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. The first thing what we must do is to articulate the offense. Sabihin natin kung ano ang naging kasalanan. Na-offend ako sa iyo. Ano naging kasalanan ko? Sabihin mo. Pag hindi mo masabi, anong ibig sabihin nun? Ayoko malaman mo, parang sa ganon, mananatili kang walang kapatawaran sa aking puso. Or, baka naman wala kasi talagang offense eh. Or, baka pride. Maraming dahilan yan. Hindi ko alam kung anong hugot. Pero, ang Bible nagsasabi sa Matthew 18, verse 15 to 17, if your brother sins against you, may nagawang kasalanan yung kapatid mo, go and show him his fault. Articulate the issue para mapatawad mo siya at humingi siya ng kapatawaran. Sabihin mo kung ano naging kasalanan niya. Sabihin mo kung ano naging offense. Pag hindi mo sinabi, anong ibig sabihin? Okay? Hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos yan eh. Kung may nagkasala sa iyo, ipakita mo sa kanya kung ano naging kasalanan niya. Sabi nga dyan, kung tutuusin, just between the two of you. Huwag kang magkikwento sa iba. Ang ginagawa ng iba nagkikwento sa iba at pagkatapos ito naging kasalanan niya. Hindi nagkaroon ng pagkakataon yung isa na may pagtanggol ang sarili, pero ang nangyari, chinismis mo na. Just between the two of you Kaya alam nyo, kuminsan ito, sa church context ito itong Matthew 18 na to, hindi natin ginagawa kung ano sinasabi ng Diyos Yung bang masunod namin ang kalooban mo. Kalooban ng Diyos, ganito gawin natin pag kami nagkakasala, parang sa ganoon, magkaroon ng reconciliation. Kung hindi mo susundin yan, hindi magkakaroon ng reconciliation. Okay? At pagkatapos, hindi natin sinunod ang kanyang kalooban. At pag hindi natin nasunod ang kanyang kalooban, it says, hindi tayo pinaghaharian ng Diyos. At hindi natin nasasamba ng maayos ang kanyang pangalan. Untog-untog po ito sa Ama namin. Kaya alam niyo po, nung araw, hindi ko pa natututunan to, pero buhay na buhay sa akin yung Ama namin na yun Hindi ko po alam kung bakit. Pero ang ganda palang pag-aralan to ngayon, lalo na. Okay? Articulate the offense. At kung maaari lang between the two of you lang. Huwag mong i-chismis muna yung kapatid na nagkasala sa'yo, na-offend sa'yo. Huwag kang magdamay ng iba. Kung may kasalanan siya sa'yo, sabihin mo, may nagawa kang kasalanan sa akin. Huwag mong sasabihin, may nagawa kang kasalanan sa amin.
Teka sandali, baka hindi naman na-offend yung iba eh. Sa'yo lang, ikaw lang ang speak for yourself lang. Okay? So, go ahead. Show him his fault. Between the two of you. If he listens, sinabi mo yung kasalanan, ay, sorry po. Sorry po. Ayun. You have won your brother over. Paano magsasorry? Hindi mo nga sinasabi kung ano kasalanan. You have won your brother over. So, yun po ang no? Isang tip in order for us to practice yung tinatawag nating prayer. Patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin. Okay? Sinabi ko yung kasalanan mo, humingi ka ng sorry, ayan. Tapos na, napatawad din kita. Patatawarin na ako ngayon ng aking Ama. Okay? So, hindi ho pwede yung ginagawa nating practice na walang pansinan, o may in-between, or triangulation, or kalimutan na lang. Hindi po ang biblical approach yun. Okay? Matuto na po tayo bilang mga Pilipino. Kasi Filipino context to eh. Okay? Based on studies yun, ha? Na ganun ang ginagawa natin para magkaroon ng reconciliation. Wala pong tunay na reconciliation doon. Kasi maaring unilateral forgiveness lang or unilateral repentance lang. Okay? At ang pangalawa, na kung paano natin papracticein itong prayer na to, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Aside from articulating our offense, aside from that, okay, we must always aim for reconciliation. Aim for reconciliation. Ang nasa isip natin ay hindi yung masabi lang natin ang kasalanan niya at idikdik ba siya sa kasalanan niya? Ibaon siya sa kasalanan niya? Hindi. Ang objective po is reconciliation para magkaroon tayo ng pagbabalik loob sa relasyon sa isa't isa. Halimbawa po, doon sa sinabi kanina, Matthew 18, if he listens to you, you have won your brother. What if ayaw makinig? Yan. If he will not listen, anong gagawin? Bahala ka na sa buhay mo. Ayaw mo makinig sa akin eh. Sinabi ko na sa iyo kung ano kasalanan mo, pero ayaw mo makinig sa akin. Bahala ka na sa buhay mo. Ganun ba yon? No. Take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Magsama ka. Ano ba yung naging offense? Hindi nakinig eh. Magsama ka. Na-offend din. At para mapatunayan na talagang offensive nga ang ginawa ng tao. Magsama ka. Okay? Nang 2 o 3. Ang problema nga, chinismis na niya muna sa lahat eh. Bago niya lapitan yung tao. At baka siguro, pagka sinabi na niya yung offense, nag-sorry, tapos na ang usapan, di ba? Nangyari? Hindi matapos-tapos yung usapan kasi chinichismis na natin sa iba. Okay? Now, kung hindi siya daw makinig, ayan, magsama ka ng 2 o 3. Sa Jewish practice, 2 or 3 talaga. Hindi pwedeng 1. 2 or 3. Pwede na ma-establish ang witness. Okay? Pero kung hindi pa rin siya makinig, ayaw pa rin makinig, matigas ang puso, ayaw pa rin mag-repent, ayaw magsabi na, ay sorry, kung na-offend kita, sorry. Okay? Ayaw pa rin, matigas pa rin ang puso. Na-articulate mo na, nagsama ka na, ayaw pa rin, tell it to the church. Wow, bigat na nun. Sabihin mo na sa buong iglesia na ganito nangyari sa amin. Ayaw makinig eh. Pero kung nakinig, tapos na yun ha. Okay? Tapos na sana yun. But still, if he refuses to listen even to the church, sinabi na sa lahat, ayaw pa rin makinig. Treat him as you would as a pagan or a tax collector. Pero kung titingnan nyo, ano ang aim lagi ng author, ni Matthew? Of course, with the guidance of the Holy Spirit. Reconciliation. Bigyan mo pa siya ng chance. Another chance. Ikaw muna.
Yan, yun ang first chance. Ayaw makinig, magsama ka ng 2 o 3. Second chance. Ayaw pa rin makinig, third chance, sabihin mo na sa church. Ayaw pa rin makinig. Ayun. Okay? So makikita natin, nandun ako nakikita ko dito, the grace of God. Na pag kami nagawang kasalanan ng isang tao, para mapatawad natin, i-articulate natin yung kanyang offense, and we always aim for reconciliation. We always aim for reconciliation. Pastor, paano yung ibang mga cases na halimbawa, nangyayari sa ating bansa? No? Parang wala tayong kalaban-laban. Na kahit sabihin natin ang mga mali nila, pero ayaw nila makinig, andun pa rin sila sa kanilang pandarambong, andun pa rin sila sa kanilang mga korupsyon. Parang hindi natin kayang papatawad sa mga taong ito. Right? Dahil sa ginagawa nila. Paano natin mapapractice yung prayer na yan? Okay? Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. How can we practice this prayer kung wala tayong opportunity na mapatawad sila kasi tuloy-tuloy silang nagkakasala, lalo na kung sa malakihang area, no? Alam niyo po, ang huling nakita ko dito, let us always anticipate God's vengeance. Pagkatiwala na lang ng puta natin sa Diyos, ang hustisya. Romans 12 verse 19, do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Hayaan na lang natin ang Diyos, okay, na magbayad para sa atin. Kaya alam niyo po, nakita ko dito, no? Kung sinasabi natin, patawarin mo kami, Panginoon, tulad ng pagpapatawad namin, at still unforgiving tayo, may warning po sa mga unforgiving people. Sa mga taong ayaw magpatawad. Yung pong Matthew 6, kanina verse 12, pagdating po ng 14:15, if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. So ano na una? Yung pagpapatawad sa atin ng Ama o yung pagpapatawad natin sa ating kapwa? Okay? So sana maging makita po natin ang value nito. But, ito warning, if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Doon po sa mga hanggang ngayon, hindi marunong magpatawad. No offense, ha? Ayoko pong ma-offend kayo. Pero po ito'y salita ng Diyos. Pag hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo patatawarin ng ating Amang nasa langit. Okay? At yan ay may kwento na binigay sa atin ng Panginoon. Okay? Sa Matthew 18, napakaganda nitong kwentong ito, no? At alam niyo po, itong kwentong ito, it's all about the kingdom of heaven. The kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants, mga utang nila. Kaya nga ito, patungkol sa utang, pero sa huli, patungkol sa kasalanan to. Kasi ang utang ay ini-equate as kasalanan. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 talents, equivalent to millions of dollars yun, was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. The servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. Grabe, no? Millions ang pinatawad sa taong ito. Now, after na kinansel ang kanyang mga utang, okay, the servant went out, and he found one of his fellow servants, okay, who owed him 100 denarii. Wala pong thousands ito. Okay, hundreds lang ito, no? He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. His fellow servant fell to his knees. At ang sabi,
Be patient with me and I will pay you back. Parehong-pareho nung sinabi niya dun sa hari na nagpatawad sa kanya, I will pay you back. Pero siya, meron ngang I will pay back everything Millions ito I will pay you back lang. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown in prison until he could pay the debt. Hindi niya pinatawad. Pinatawad siya sa milyon-milyon na utang niya, pero hindi siya marunong magpatawad. Dito sa hundreds lang, pinakulong pa niya. So when the other servants saw what had happened, they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened. Nako, ito pong nakakatakot. Baka yung ayaw nating patawarin, magsumbong sa ating Diyos. Panginoon, humingi na po ako ng patawad sa Kanya, pero ayaw po niya akong patawarin. Nako, parang ganito nakikita ko doon. Then the master called the servant in. You wicked servant, he said, I canceled all the debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? In anger, his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. Now, ito po ang pinaka-conclusion ni Jesus nung tinuro niya itong kwentong ito. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Take warning, those who are unforgiving, yung mga ayaw magpatawad ng mga kasalanan. Kahit kasalanan ng ating mga anak, hindi natin kayang patawarin. Kasalanan ng ating mga magulang, kasalanan ng ating kapatiran, o kasalanan ng lipunan sa atin. Anticipate natin, may God's vengeance doon. Okay? Patawarin natin sila or else we will face the consequence. We will face the consequence. As a challenge sa bawat isa sa atin. Being forgiving is God's character. Yun ang katangian ng ating Diyos Gusto niya magpatawad. Pero sa kanyang pagpapatawad, may hustisya. Si Jesus ang naging kapalit ng ating mga kasalanan. Hindi lang niya tayo pinatawad na blanket declaration. He is the Father, but He is also the King. And we must demonstrate this, being forgiving, as servants of Christ. We can only forgive as we remember that we are also offenders who are just forgiven by God. So let us forgive others just as God has forgiven us. Take heed of God's warning to those who are unforgiving. Take heed so that when we pray the Lord's Prayer, we could truly come boldly into the throne, into His throne of grace and ask for His forgiveness. Tandaan po natin, may warning si Lord. Magpatawad po tayo or else we face the consequence. Sana makita po natin na para magkaroon ng true reconciliation, let us articulate the offense and let us also aim for reconciliation. Or else, let us anticipate God's vengeance. Or else, sana po matutunan natin itong pagpapatawad na tinuro ng ating Panginoon sa ating panalangin. Matutunan natin talagang from the heart, forgive those who have sinned against us. Manalangin po tayo.